Grace, kamusta yung sitwasyon sa Cagayan at ano-ano yung paghahanda na ginagawa ng PDRRMC, lalo't ito na yata yung ikatlong magkakasunod na bagyo na tumama sa kanilang probinsya? Yes, Aga, tama ka nga dyan. Pero ngayon ay hindi pa nga gaanong ramdam ang epekto ng bagyong Marce sa lalawigan ng Cagayan. Bilang paghahanda ay tinaas na sa Red Alert status ang Operation Center ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC bilang paghahanda sa bagyong Marce. Ayon sa punuan ng PDRRMO, epektibo ang red alert status ngayong araw kasunod ng paglakas ng naturang bagyo. Kaugnay nito, activated na ang Charlie Protocol na nangangahulugan activated na ang mga response cluster at naka-standby na ang mga rescue asset maging ang mga personnel ng mga pangunahing ahensya ng gobyerno. Sa ngayon, activated na ang Emergency Operations Center ng PDRRMO sa Sub-Capital Bangag, Lalo, kung saan nakatutok ang lahat ng kanilang personnel sa mga report na binibigay sa kanila ng mga municipal DRRM. Ayon kay Roeli Rapsing, ang head ng PDRRMO Cagayan, nakahanda na rin ang kanilang floating and land assets sakaling may mga ilangan na LGU sa kanilang probinsya sa pagtama ng bagyong Marce. Samantala, maagang ang ilang bayan sa Cagayan ang maagang nagsuspinde ng klase dahil sa banta ng malakas na bagyo. Mula sa kindergarten hanggang grade 12, public and private schools kasama na ang alternative learning system. Aga, ayon kay Roeli Rapsing, dahil nga sa sunod-sunod nga itong dumating na bagyo, halos isang buwan nang walang pasok ang mga mag-aaral sa probinsya ng Cagayan. Asahan na rin bukas at sa araw ng Huwebes, maramdaman ang bagyong Marce kung saan magkakaroon sila ng pre-assessment kung kinakailangan magpatupad ng forced evacuation ay gagawin nila, katuwang ang Philippine National Police. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero.